Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Engineer Albert Jan De Leon. This is my first video, and in the future I will upload more videos regarding electrical engineering reviews and lectures for any related subjects including mathematics, engineering sciences, and electrical engineering professional subjects. I-discuss ko rin doon yung fundamentals, yung long solution, and then board exam wise solution din, yung mabilisan, no? Again, okay, legit check lang. So tayo ay may lisensya, kamukha naman natin, no? Siguro registered engineer. Okay, so I passed the board exam last August 2024 on a single take only. And ayun ang aking ratings. Kasunod sa board, mathematics, 88, ESAS or engineering allied, engineering science and allied subjects, 77, medyo mababa. And EE, which is yung pinaka mataas ang percentage sa board exam, I got 89. And then ang total average rating ko ay 85.15. No, medyo maganda na rin. Okay? Now, for my first video, I will share you my tips on how I passed the board exam. So, pwede rin manood dito yung any engineering or any courses na aspiring board passers. No? Tips dito para sa inyo. Hindi lang yung sa REE board exam. Okay, first, siyempre, after graduation, advanced study agad. No? Minsan ng board exam, seryosohin nyo na. Diyan yung pagka-graduate mo, siyempre, konti celebrate, yung family. And then, after few days, mag-gather ka na ng mga review materials mo. Pwede kang magtanong-tanong sa mga dating board passer, sa mga klase mo rin, o yung mga assignments nyo dati sa college, pwede mo basa-basahin na ulit. Reviewin mo na. No? Kasi, ang board exam, minsan lang yung nadaan sa buhay natin, seryosohin na natin. Mas maganda kung isang tape lang kinuha. Advanced study na. Habang naghihintay pa kayo ng review period, let's say, katulad ko, graduate ako ng August. Graduate ako ng January 2024, and then nag-board exam ako na August 2024. Nag-start ang review center ko noon, ang review classes ko noon, April pa. So, January to April ng 2024, advanced study ako niyan. Step aside ko na kung ano man yung nakakaabala sa akin. And then, syempre, enroll to leading review centers. No? Kahit sabihin natin sobrang galing nyo, sobrang talino nyo, cum laude kayo, summa cum laude, o kung ano mga honor student, huwag pa rin makampante. Napakalaking tulong na review center. Pagkano lang yan, mag-invest na kayo. Kasi iba yung sakit na mararamdaman nyo kapag bumagsak kayo sa una. Although hindi ko naranasan yun, pero alam ko na medyo mahirap yung pinagdadaanan ng bumagsak. Well, hindi pa rin naman huli lahat, pero bakit ka magsisettle sa second take kung kaya mo naman sa first take? So hanggat maaari, I would recommend na pag-enroll lang review center. So for REE, ang review center na in-enroll ko ay yung Multivector. So shoutout sa Multivector dyan. Kay Sir, kay Engineer Raymond and Engineer Oreta. Tsaka iba pa. Sorry dyan. Sa pagpili naman ng review center, siyempre, una yung titingnan kung umahakot ba to ng top notchers. At umahakot din ba sila ng passer, marami bang buwabagsak, marami bang buwapasa, friendly ba yung mode of payment, mga ganun. Ang isa lang masasabi ko sa Multivector, in terms of facility, no, medyo luma siya. Yung building luma, pero hindi nyo naman kailangan pa-discourage kung medyo luma. Medyo luma, still comfortable kasi may maraming naglabasan dyan na review centers na napakaganda naman ng facilities, yung room, ang ganda ng pintura, ganda ng kulay, no? Pero pagdating sa lecture ay behind. So I will recommend na kahit na medyo luma, katulad nga ni Multivector, ay importante nakakapag-aral kayo ng maayos, komportable kayo, may aircon naman din doon, at saka magagaling at solid talaga mga lecturer doon, no? Baka naman, Multivector. Okay, so ngayon, bago ka mag-review talaga, isipin nyo mabuti. Wag lang yung gusto ng kaibigan nyo, gusto ng nanay mo dito. Lagi nyo ipaprioritize yung kung ano ba yung record ng review center na to. Mas maganda, mas matagal, mas maganda.
Kasi usually sa matatagal na ay talagang magagaling niya mga yan. Kumbaga, hasang-hasa na ang mga utak ng lecturer dyan at may papasa nila sa inyo. The next, find a company of reviewees, no? Ito depende ito sa tao. Ako, minsan gusto ko solo, pero minsan gusto ko rin na may kausap at kag-group study ba? Okay? Kasi dyan, makakakuha ka rin ng mga tips sa mga kapwa mo reviewees. Kasi hindi lang naman ang sarili natin ang aasahan natin. So meron din naman yung kapwa natin reviewees na hindi natin nalalaman. At meron din tayo nalalaman na hindi nila nalalaman. Kaya nangyari nung tulungan kayo. So pagdating sa pagre-review, huwag kayong madamot sa kaalaman. Share lang kayo ng share. Kung basta tama and then, huwag rin kayo mahiya na magpaturo. Lalo doon sa magagaling. Or doon sa mga instructor nyo, sa review center, magtanong kayo na magtanong, i-grab nyo yung opportunity na aralin ito ng matindi-tindi. And then aim high, no? Siya sabing aim high. Set your goals and step aside yung mga distraction, no? So aim high. Ano ba sa REE, ang passing grade ay 70%. So ano yung sinasabing aim high? Huwag mong itutok yung goal mo sa 70 lang. Gaya rin sabi sa akin ng mga kakilala ko na board passer bago ako mag-exam. Ito rin ang ipapayo ko sa inyo. Lagi mong isipin mag-top notcher. Kasi kapag ang goal mo ay pumasa lang, so nandun yung willingness mo at determination mo nandun lang sa barely minimum lang na pumasa lang. So maaring malaking chance na bumagsak lang. Unlike yung sa napakataas ng sineset mong goal, hindi ka man mag-top, at least sigurado ako na you give your best. You gave your best. No? And sigurado ako, papasa kayo. Okay? So always aim high. Lagi yung isipin, gusto ko mag-top notcher. Gusto kong mas mataas ako kagad to. Gusto ko mas mataas ako sa lahat. Yan ang naging goal ko nung nagre-review ako. In fact, nagugulat din ako kasi yung ibang galing sa mga prestiyosong university, tsaka yung mga mas bata sa akin, during the review period, may mangilan-ilan na mas mataas ako sa kanila na hindi ko inaasahan. Hindi, syempre, hindi ko nababanggitin yung school. No? Pero in terms of ranking, mas mataas yung school nila compare sa school kung saan ako natapos. Kaya yun, isa sa mga nagbibigay ng determination sa akin. Okay? And then, step aside yung distraction nyo, no? So, yung mga mahilig gumala dyan, huwag muna. Okay? Halimbawa, ang in-enroll nyo ay weekend, mas maganda yung weekdays nyo ay pag-aaral. Kung wala kayong trabaho, weekdays sa pag-aaral ay, and then, weekend ay pasok sa review center. No? So ako naman, ang nangyari sa akin po ay full-time work ako. Nangyari noon, ang weekdays ko ay full-time work. And then pag-uwi sa bahay, review lang ng konti for 2 to 3 hours. And then ang pinaka-review ko talaga ay yung weekend. So medyo mahirap sa pinagdaanan ko kasi may full-time work, hindi pwedeng mag-resign kasi pamilyado na. No? Ngayon, doon sa mga nagre-review na binata pa lang, hindi pa naman kailangan ng pera at suportado pa ng magulang, I suggest na huwag muna kayo magtrabaho para talagang wala kayong distraction. Now, doon naman sa mga katulad ko na hindi talaga mapigilang hindi magtrabaho, huwag kakalimutan at huwag tatama rin, isipin nyo lang yung mga tao magiging proud pag pumasa kayo. Okay? Yung mga gala, itigil muna. Yung mga unnecessary idle time mo, yung mga tambay-tambay mo na ganyan, mamay ka rito, gumala ka sa ganun, diba? Gawin yung makabuluhan yung oras nyo during the review period. Let's say, importanteng gagawin mo lang, and then review, and then pahinga. So, syempre kakain ka. Nandun yun lang yung mga ang mga gagawin mo doon. Gagawa ka ng importanteng bagay man, kung ano man yung importanteng bagay na kailangan mong gawin, aral, pahinga, kain. Ganun lang. Kung walang trabaho. Give your best, guys. Ilang buwan lang ang review period. Seryosohin nyo na. Kasi pagka bumagsak kayo, yung sakit na mararamdaman nyo, iba yun. At saka iba rin kasing confidence. Although hindi ko dinidegrade yung mga 2 takes or 3 takes, magagaling pa rin naman sila. Kaya lang, iba kasi yung confidence level na naka-isang take lang. Okay? Ngayon, in terms of lecture ng review naman, no? Always master the fundamentals. Learn the basics kasi sa board exam, usual na tanong dyan, hindi naman malalim.
Hindi naman talaga mahirap. Although merong ilan-ilan na talaga complex, pero most of the questions dyan ay easy to medium complexity lang. Pero kahit na medium yan, kahit na easy yan, kung hindi mo yan na-review, hindi mo yan masasagot. Yun yun. So napatunayan ko na yan. Kahit napakadali niyan, kahit araw-araw mong mga bagay-bagay lang sa pang-araw-araw na nakasalamuhan, tapos hindi mo naman na-review, hindi mo yan masasagot. And then per topic, huwag naman kayong kung kaya nyong magmalalim, let's say, for example, yung subject na DE, no? Usually na lumalabas dyan sa board exam ay easy to medium lang. So kung meron mang complex, sobrang bihira. And then, kaya kung magmamalalim kayo ng review dyan, ay baka nagsasayang kayo ng oras. Although, syempre matututunan nyo, pero board exam wise, nasasayang yung oras mo. Okay? Whereas, dapat yung time mo na yun, kaya sa nagmamalalim ka sa DE, paaralin mo na yung ibang topic. Sa board exam guys, palawakan ng scope, hindi para palaliman. No? For example, si OMS, may lumabas na OMS law, may lumabas na AC circuits, may lumabas na pauses. Ano ba yung pauses? Isa to sa mga mahirap na subject ng EE. No? So, let's say, ginanaka ka kay pauses, o hanggang sa long transmission line, na master mo, pero nakalimutan mong review si AC circuits or si Ohm's law, kung ano pa yung madali. Tapos, ang lumabas ay more on Ohm's law, patay ka dyan. Patay ka. O kaya lumabas, 5 Ohm's law, 5 AC circuit, 5 pauses. So si pauses, syempre dahil nireview mo, nagmalalim ka, 5-0 ka doon. Pero pagdating kay Ohm's law at AC circuit, dahil nagkapakampante ka, hindi mo ni-review, nakalimutan mo, kahit na madali lang, ang tanong ay tungkol sa power lang, V over I lang, V voltage times current lang, at nakalimutan mo, let's say nakalimutan mo, kahit na sobrang dali. So it's still 0 of 5. 5 points pa rin yun. Sa board exam, mahirap o madaling question ay 1 point lang. At hindi importante ang solution. Kaya naman sinasabi ko, huwag kayong masyadong magmalalim. Ngayon, kung kaya ng utak nyo, excellent student kayo, magmalalim kayo. Pero kung katulad ko na average student lang, hanggat maaari, yung oras mo, lawakan mo yung topic na makakover mo. Huwag kayong magtagal sa isang subject lang. Kung kaya mo naman na magmalalim sa lahat ng subject, marami kang oras, magaling ka talaga, mas maganda. Pero dahil sa ibang katulad ko na hindi naman sobrang galing, sa amin, usually yung malalalim na, katulad ng mga Laplace transform sa math, let's say kakabisaduhin mo si Laplace transform, mga table, patay tayo dyan. Ubus ang oras mo doon. No? Although yung magagaling, kahit hindi nila kabisaduhin yung table noon, alam nila kung saan nagaling yun. Yung kaya ilalima noon. Kaso, ilan lang lumabas. Let's say, ilan lang pala yung board exam nyo, in the future, hindi mo na-predict, ilan lang pala lalabas doon. 2. No? 1. Tapos meron ka subject na hindi na-review dahil nga naubos yung oras mo kay Laplace. So let's say, simple complex number. No? Kalimutan mo reviewin. Di ba yung lumabas na ganun? Ang mangyayari yan, magaling ka sa Laplace, pero ang dami mong mali pagdating sa ibang topic or subject. So guys, hanggat maaari, i-cover nyo lahat ng fundamentals ng lahat ng subject. Kung may time pa kayo, go for medium complexity ng lahat. Kung talaga may time pa kayo, go for complex problems. No? So yun. And then, solve and solve and solve. Iba yung, gaya nga nila, there's no real training than the real thing. No? Kumbaga, wala talagang ensayo na pinaka-epektibo, kundi yung mismong gawin mo ng actual. So, solve and solve and solve. Kakasolve nyo sa bahay. Actually, may napanood ako mga engineer, sabi nila, per day, 100 to 200 problems. Hindi ko yung ginawa, kasi dahil may trabaho ko, siguro iba ginawa yun. Pero ako, ilan-ilang problems lang ang na-solve ko, pero yung fundamentals, yung lecture, yun. At yung mga formulas. Yun ang na-master ko. Pagdating sa EE, I must say, yung 89 na nakuha ko, I must say, equivalent din yan talaga. Yung kung paano ko natutunan yung buong EE subject. Almost 100%.
Although na 89 lang yan, no? Nearly na 100% kung siyang nakabisado. Ganyan din. Pero, gaya ng sabi ko, solve pa rin kung marami kayong oras. Kasi minsan, mayroong mga nauulit na tanong na similar question doon at basic na sa'yo. Okay? Kung minsan, merong similar question na lagi mong nasosolve. Pagdating ng board exam, meron na naman similar question, alam mo na agad yung approach. Mabilis mo nang makasagot. Na-prove ko na sa sarili ko, no? Yung isang beses ko lang sinagot na madali versus doon sa lagi ko nang sinasagot na madali, kumakain pa rin ng oras. Kahit na madali yun, kumakain pa rin ng oras yung first time mo lang na-encounter. So, kung lagi mo na-encounter yung topic na yun, yung alam mo na yung approach, sobrang mabilis na lang sa iyo. And take note guys, sa board exam, merong time limit. So hanggat maaari, maximize nyo yung mga shortcuts. Then, alamin nyo rin yung shortcuts. Siyempre, kailangan alam nyo rin yung kung paano manualin. Pero kung mag-discover nyo yung shortcuts, mas maganda. Pero huwag kayong jump agad sa shortcuts. Kasi, pag naiba ng konti yung question, naiba yung given, wala na. Hindi nyo na yung masasagot. So dapat, again, master the fundamentals. No? And then take advantage all possible advantages. No? Let's say, yung calculator. No? Dahil may binili si nanay mo na calculator na yung 2 screens lang. So, let's say, may sentimental value sa yun. Yun ang gagamitin mo sa board exam. Kahit hindi mo naman na-master yun. No? Ngayon, anong sinasabi ko? Take all the advantages. So, in terms of calculator, bilhin mo na yung pinakamaganda at pinakamadaling gamitin na calculator. So, sabihin nyo ba, kaya ko na may manual yan eh. Kaya na yan ng ganyan-ganyan, pindutin ko lang, kaya na yan ng 2 screen. Hindi. Kaya na sabi ko, may time limit yan. Lahat ng possibilities, lahat ng possible advantages, i-grab nyo. So, kung mas mabilis mag-solve to, dun ka, na calculator. Well, at the end of the day, syempre, kung ano yung sanay kang calculator, yung pa rin. Pero mas maganda, yung mas madaling gamitin na, at mas high-tech. Na, syempre, allow DPRC, no? Ngayon, ano pa? Take all the advantages, gaya sabi ko, again, yung mag-review ka, mag-enroll ka ng review center. So, it's an advantage, kahit sabi mo mga talino ka, first order ka lagi, mas magaling ka pa sa prop mo, no? Take mo pa rin ang advantage nyo. Take mo pa rin ang mag-enroll ng review center. Kumbaga, re-remove mo lahat ng handicaps. Legally, na hindi kayo nadadaya. Huwag kayo mandadaya guys, kasi pag kayo nahuli, ay lifetime ba na kayo dyan. And then, lastly, hindi mo pala. So, siyempre, ako hindi ako maka-Diyos, pero dumating sa point na nagdasal talaga ako. No? Hingin talaga ako ng gabay din. Hindi naman ako namigo at nagpasalamat din. No? And then, isa pa, don't be late on the day of exam. No? Ang haba ng preparasyon mo, ang dami mong ginastos, ang haba ng panahon na konti ang tulog mo, yung pagod mo. Tapos malilate ka na sa exam, hindi ka pala makakakuha dahil may rules. Wala na. And then stay healthy rin. No? At wag yun ang pag malapit na yung, let's say, 1 week before exam, dapat di na kayo masyado nagpapakapuyat niyan. Ano na lang, konting mind conditioning na lang, ng konting review na lang. Kasi gaya na sinabi ko sa number 1, advanced study. So ako, nangyari sa akin, 6 weeks before board exam, natapos ko na lahat ng topic. Ang ginagawa ko na lang ay nagsosolve ako ng mga past board exam questions. Hindi na ako nag-aaral ng mga topic. Sinasagutan ko na lang. And then, during that 6 remaining weeks before board, mas lamang na yung tulog ko. So minsan napapaisip din ako, papasa kaya ako. Kasi halos parang medyo nagkaroon na ako ng tinatamad. Hindi katulad yung first 3 months ko na talagang sobrang sipag ko. Pagdating doon sa last 6 weeks, parang tulog na ako guys. Minsan may araw pa na hindi ako nagre-review. At umaalis pa ako. No? Binrate ko tong number 3. Pero sabi sa akin ng isang expert at yung mga dati na rin nag-board, kung ikaw ay nag-advanced study, ginalingan mo talaga sa simula, pagdating sa huli, makakaramdam ka na ng kampante. Yung pala yun, hindi pala siya katamaran, kundi kampante na ako
ready na ako sa board exam noon. Kaya putulog na ako noon, nag-aantay na lang ako ng araw. Siyempre, nagbabasa pa rin naman ha. Hindi naman totally zero. Pero may araw na wala akong binasa talaga. No? And then, meron kaming GC na mga reviewees. Minsan, pag natripan ko lang sumagot, may mga nagtatanong doon. No? Siyempre, minsan alam mo eh. Kahit di nila alam, minsan alam mo. Ganun naman eh, no? Iba-iba tayo ng alam ng tao. Minsan alam mo, na hindi ko alam. Diba? Ganun lang, kaya sabi ko, maghanap kayo ng company of reviewees, no? Para mayroon kang kapalitan ng ideas. So, ganun ginagawa ko, panitulong na ako. Feeling ko kampante na ako, pero sabi sa akin, sinyalis yan na, ready ka na. Dahil ginalingan mo na sa simula, ginugol mo na, you did your best na, yung ang huling weeks, naging relaxation mo na lang. No? So, masama guys, huwag kayong maghahamol. Halimbawa, board exam nyo ay August, yung mag-aaral kayo ng ulang sa buwan. Huwag ganun. Kasi pagdating ng malapit na yung board exam, pressure na pressure kayo niya. At most likely, baka bumagsak pa kayo. So the best effective way, sabi rin sa akin ng mga top-notcher, previous top-notcher na kausap ko, ganun talaga. Aagahan mo ang pag-aaral. Agad maaari, pagka-graduate pa lang. Or, kung kaya mo, habang nasa college ka, nagre-review ka na. Iba yung nauna ka, mas napaaga ka. In fact, nang nag-re-review ako, ahead ako ng 2 topic sa review center. So, let's say, ngayon, Ohm's Law, mga nasa AC circuits na ako niyan. Pero pumapasok ako, nakikinig ako kasi kung ano yung inaral ko at yung napag-aralan ko sa loob, pinagsasama ko. So, guys, I think that's all. So, sa mga mag-exam dyan next month, sa REE board exam, no? I wish you all the best. Tsaka lang, no? Dadali din ang ginawa, sabi nga ng Maynila. And always do your best. Don't forget to pray. Pagdating ng panahon, ibibigay sa inyo ang inaasam-asam nyong lisensya. No? So guys, thank you. Ako po si Engineer Alfred. Papasalamat. Kung hindi pa kayo subscribe, please hit the button for notification. And then, in the future, I will upload more electrical engineering tutorials. Sama-sama na dyan yung mathematics and engineering science. So, good night and thank you.